Samantala, usapang mental health naman tayo mga Carsty, oras na para talakayin ang mga bagay na unique sa'yo. Alamin ang mga payo mula sa ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa iyo. Para sa umagang to, sa araw na to, meron tayong letter no, na na-receive din at magulang na naman ang nag-send sa atin. Kaya sabi niya, wala namang lumalaki na masama. 'Di ba? Natatakot ako na baka mapalaki ko ng hindi tama ang anak ko. Paano kung maging bully siya? Legit question and thankful ako na yan yung tinanong mo kasi hindi lahat ay nagre-reflect na o nga no, paano kung sakali yung anak natin pala may ginagawang hindi maganda sa loob ng eskwelahan. So ano po pwedeng gawin natin na steps, no? Una, syempre, hindi naman kagad masama ang bata. Oo, kapag kunwari may mga ginagawa siyang mga behavior na hindi sabihin nating appropriate, no? Hindi automatic na masama yun. Kasi again, natututunan lang din naman ng mga bata yan sa mga nakikita nila. No? So, importante na una pa lang sa isip natin, hindi natin sila kagad dinidemonize no, kapag may nagagawa silang hindi maganda. Importante na ine-explain natin sa kanila kung bakit hindi maganda yung ginagawa nila. Pero tandaan, kayo po yung magulang, no? Kayo po yung may kakayanan para syempre ma-model no, sa bata kung ano yung dapat. Oo. Kaya yung role talaga ninyo sobrang sobrang importante. And nagre-require talaga siya na somehow consistent din tayo sa ating sarili at kung ano yung mga dapat nating ituro sa kanya. Pangalawa, importante na turuan natin ng empathy yung bata. Pag sinabing empathy, hindi naman yan kahinaan. Hindi naman ibig sabihin nun pagiging soft lang. So yung empathy na to ay nakakatulong para kahit papano ma-establish din yung accountability ng bata na meron siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya, 'di ba? So naunawaan niya kalaro niya, na nakasakit siya kasi accidentally na-hurt niya 'yon, 'di ba? Marunong siya magsabi ng sorry. O at the same time yung hindi napilitan lang na sorry, nagigets siya talaga kung anong impact nun sa taong nasaktan niya. At importante na papaliwanag mo din 'yon. Pangatlo, bantayan ng pattern. Hindi isang incident lang naman yung mga pangyayari na hindi sila nagiging okay, 'di ba? So consistent yan na mga pattern na nakikita natin dun sa bata. Oo. So, check mo baka may mga pattern na pala na hindi okay itong bata na to, yung anak po ninyo. Kunwari, nangaasar siya, ganyan. Mahilig siyang manakit. Ayan, kapag hindi nasunod yung gusto niya, kung hindi lang ikaw yung sasaktan niya, pating nasa paligid niya. Yan. Tapos yung patuloy siya halimbawa na hindi sumusunod sa utos. Ayan. Kapag may repetition or paulit-ulit na ginagawang hindi maganda yung bata, importante na kino-call out na natin yung behavior niya. Ina-explain din natin sa kanya yon. Maraming salamat sa question na to. Kung meron po kayong mga questions katulad po nung nag-send sa atin, make sure na isend nyo lamang po dun sa email address na nakikita sa baba. So muli po, maging mabuti sa ating isip.